Trending nga po ang pangalan ni Coach Steve Kerr sa social media matapos ang pagkatalong muli ng Golden State ngayong araw dahil napakarami nga siya ditong sinisi. Una ay ang pagreklamo sa mga referee matapos nitong hindi tawagan ng technical foul si Christian Braun nang tumawag ito ng timeout sa huling segundo kahit man wala nang natitirang timeout ang Denver Nuggets. Kung ginawa lamang nga daw iyon ng mga referee, posible pa nga sanang mapuwersa ang overtime. Maliban dyan sa mga referee, sinisira naman ito ang kanilang player na si Brandon Podziemski matapos nitong ma-foul ang ginawang 3-pointer na Michael Porter Jr. sa last minute na nagresulta ng pagkakaroon ng 4-point play. Pero aminado nga po si Podziemski ang kanyang pagkakamali sa depensa at tinanggap lamang nito ang sermon ng kanyang head coach. Sinabi nga nito na papanoorin niya sa film ang kanyang pagkakamali upang maayos niya ito sa mga susunod na laro. Samantala, para nga po sa inyong kaalaman ay pagpapatuloy ng Los Angeles Lakers ang kanilang road trip bukas kung saan dederecho sila sa Miami Heat para kalabanin ang team dito na merong hawak ngayon na 2-game lose streak. At bago pa magsimula ang laro, inilabas na nga po dito ang injury list kung saan hindi dito maglalaro sina Bronny James, Christian Wood, Vanderbilt at Hayes. Nakalista rin naman bilang probable si Anthony Davis at kasama si Austin Reeves na questionable. Pero ang mas kinakatakot nga ng mga fans ay ang posibleng pag-struggle na naman ni LeBron James sa opensa lalo sa shooting. Kung inyo nga pong napansin na kasabay ng pag-struggle ni LeBron, ibang-iba nga po ang body language nito sa kanyang mga kakampi since halos wala nga itong tumutulong sa kanya. Nangangahulugan na gusto nga po ni LeBron James na gumawa si Rob Pelinka ng isang malaking pagbabago na siyang magre-resolba ng kanilang problema. Kung hindi nga daw injured ang mga role player na nag-i-struggle sa kanilang opensa. Kaya oras na para isa-isahin itong tanggalin sa Lakers at ayon sa isang insider, uunahin nga at isasama dito ang 7-footer na si Jackson Hayes na isa sa mga player na isasama sa trade package. Sa kabilang banda, simula nga po nang makabalik si Kevin Durant sa Phoenix Suns mula sa kanyang unang injury, nagawa nga po nila ngayong magkaroon ng winning record kung saan ito ang rason bakit hindi sila bumagsak. Ngunit ilang game pa lang mula nang makabalik ito, nagtamo na naman siya ng panibagong injury matapos matapilok sa isang play sa second quarter. Kaya napilitan nga po siyang umalis at hindi na bumalik pa. Ibig sabihin na may kabigatan na naman ang pagtatamo ni Kevin Durant ng ankle sprain lalo pat madiin nga masyado ang kanyang pagkakatapilok. Siyempre, ayon kay Coach Mike Budenholzer, sasailalim nga si Durant sa ilang mga pagsusuri para malaman kung gaano kalala ito. Sa ngayon, hindi pa alam ng Suns kung ano ang timeline ni Kevin Durant pero nakakasigurado sila na hindi ito makakapaglaro next game at kailangan nilang paghandaan lalo pat kita sa una nilang laban na hindi kaya ng Phoenix Suns nang wala ang kanyang presensya.